Ayan mga paps, muling nagbabalik DJ MBR Everyday DIY. Ito yung kakatayin natin sa araw na to, si Tansu, no? Tansu 21700 yung baterya niya sa loob. Yan yung kanyang capacity 6000 milliamp, yung kanyang output rate 3C, no? 10 baterya yung nasa loob. So yung 3C papaliwanag natin yan. At ang isang maganda rito kay Tansu, ayan, no, meron na siyang battery indicator. Galing ha? Yan, full charge yung baterya. Tingnan natin kung gaano nga ba kabigat itong si Tansu 21700. Yun ang kanyang timbang, 884 grams. Halos halos 1 kilo. Sa 10 cell pa lang ito mga paps, lalo na siguro kung yung 15 cell. Kaya hindi ako kumuha ng 15, masyado na siya mabigat. Siyempre compare din natin kay Tansu, no, yung ordinaryong baterya. Yun mga paps, ito na si Tansu, no, yung sinaunang Tansu. At ito naman yung upgraded version ni Tansu. Ang laki ng diferensya sa lapad. Ang malapad talaga, siyempre sa taas, mas mataas to, no. Kasi 21700 nga yung kanyang baterya sa loob. Siyempre next din natin yung kanyang bigat. Unahin natin tong Tansu na sinauna. Okay, yan, 471 grams. Siyempre mas mabigat to, 885 grams, no? Halos doble yung kanyang bigat. Siyempre para kompleto ang video natin ngayon, kakatayin natin tong si Tansu 21700. At bago tayo mag-umpisa mga papsi, no, meron tayong shoutout request. Siyempre ang unang pagbati kay Mark Sabido at kay Boom Danger Box. Yan, maligayang panonood po mga paps. Okay, meron siyang 4 na torque screw, 4 din sa kabila, bali 8. Ang size nito T10. Yan, buksan na natin, no? Bibilang tayo ng 3. Alauna. Uy, alauna pa lang, bukas na. Okay, hindi makikita, no? May protection. Uy! Ang lalaki ng baterya, no? Totoo nga na, Hindi totoo yan. 21700. Mamaya paliwanag natin kung bakit nga ba siya tinawag na 21700 yung ganitong baterya at yung baterya nito. So yun, jackpot, meron din siyang spring. Okay mga paps, kakaiba yung kanyang BMS. Personally ngayon lang ako nakakita ng ganitong BMS na meron siyang 4 na MOSFET mga papsi. Maganda rito mga papsi, meron na siyang thermal sensor ay nakadikit mismo sa kanyang baterya. Siyempre protection yan, no, para iwas overheat, no, yung baterya. Kasi itong mga ganitong baterya, mabilis siya masira kapag mag-overheat. Okay, angat na natin itong si Tansu 21700. So ito yung kanyang battery indicator. So yun, okay mga paps, no, tama nga yung nakalagay sa tawag dito, yung sa kanyang label. Ito yung label niya na 6000 milliamps. So yun yung capacity ng baterya, 3000 milliamps. So bakit nga ba naging 6,000? Kasi dalawa yan nakaparallel eh. So 3000 plus 3000 equals 6,000 milliampere hour. Siyempre para makasiguro tayo na 3,000 milliamps ba yung kanyang baterya, siyempre gagamit tayo nito, no? Magano tayo, battery capacity test. Alam niyo kung ano to mga papsi? Ako kasi hindi ko alam kung ano to. Siyempre tulad ng dati, dudukot tayo ng isang baterya. Dukot mga paps, sa English pickpocket. Okay, simulan na ang pagdukot. Oo, buhay pa.
Hey, 65 grams. Okay mga paps, makalipas ang ayun no, 4 oras at 20 minuto. Ang good news ay true rated yung ating baterya. So yan no, 2,976 milliamps. Galing ha? Check natin yung charging. Ayun, nakapagtala siya ng 3,005 milliamps no, sa charging. So next, ang gagawin natin, itatapon na natin tong baterya na to. Ay, itatapon. Siyempre, a-assemblein. Dapat meron tayong 4, 8, 12, 16, 20. Na mga paps, dito naman tayo dumako. Bakit nga ba to tinawag na ano? Ito yung 21700, yung baterya nito kasi laki nito yan eh. Ito naman yung 18650 dito sa mga ordinary. So unang-una, sa size lang naman ng baterya yan sa sukat. Itong 21700, ano to 21 mm by 70 mm ito. Tapos itong 18650 18 mm by 65 mm. Sa sukat po yun. Galing ha? Okay mga paps, dito naman tayo dumako. Meron tayong baterya rito na 1000 milliamps. 1C yung kanyang C rating. Ito naman 3000 milliamps. 3C yung kanyang C rating. So unang-una, paano nangyayari to? So 1000 milliamps, unahin natin tong 18650 no. Ibig sabihin ng 1000 milliamps, kaya niyang mabigay na 1000 milliamps sa loob ng 1 oras. Gawa natin ang breakdown. So, shortcut ko na lang mga paps, no? Sana medyo maliwanag kasi ang lakas na naman ng ulan dito. So, 1000 milliamps. Ita-times natin sa 1C, no? 1000 times 1, 1000 pa rin. Yan na yung pinaka-maximum na kaya niyang ibigay na ano no, na amperes no, yung discharge rate niya. 1 ampere or 1000 milliamp. Yan na yung ano. Meron pa akong isang ibibigay, yung oras naman no. Yung 60 minutes i-divide mo sa 1C. 60 divide by 1, 60 pa rin no. So ibig sabihin 1 oras kaya niya magbigay ng 1000 milliamps sa loob ng 1 oras. Yan na yung pinaka maximum. Dito naman tayo dumako mga papsi sa 3C no, 3000 milliamps. So ganun din yung breakdown. 3000 milliampere hour. Ita-times natin yan sa 3C. 3,000 times 3, 9,000
milliamp. Yan yung kanyang maximum output rate doon, yung discharge rate. Ang tanong niyan, gaano katagal yung kaya niya namang ibigay sa maximum na discharge rate niya. Siyempre, gagawa ko ulit 60 minutes, i-divide mo sa 3 equals 20 minutes. So, ibig sabihin, kaya niyang magbigay ng maximum discharge rate ng 9,000 milliamps sa loob lamang ng 20 minutes. Pero hindi naman ibig sabihin no, mga papsi, na 20 minutes lang yung itatagal ng kanyang karga. Ano yan? Kapag nasagad lang, no, halimbawa gumamit ka ng power tools na power hungry, yung malalakas, nagre-rate siya ng 9 amps, ayun, syempre, tatagal lang siya ng 20 minutes. Pero kung gagamit ka lang ng mga ordinaryong mga impact range, no, kahit yung kay Tansu na malaki, syempre, matagal tong malobat, no, kasi 6,000 milliamps nga eh. So yung mga papsi, sana naintindihan nyo, no? Ako kasi hindi ko naintindihan yung mga pinagkagagawa natin. Okay mga paps, siyempre testing na natin, no, kung buhay pa tong si Tansu na 21700 na baterya. Ang lakas ng ulan, parang may bagyo, minamadali ko para tayo matapos. Yan, CTU Moon, isa sa mga impact range ko na malakas, pero hindi ko naman pinopromote yan mga papsi. Uy, naka auto stop, no. Kita nyo, ang lakas, oh. So yung mga paps, ito po si DJ MBR, Everyday DIY, na pansamantalang nagpapaalam. Salamat mga paps.